Hello! So ang topic natin ngayon is for Circuits 1. This is circuits which is about ideal operational amplifiers or op-amps. Okay, so maganda. Napanood nyo na yung previous video tutorial natin which is yung introduction to ideal to operational amplifiers. So ito yung na-discuss natin doon. Yung concepts about introduction or basic concepts about amplifiers and the operational amplifiers of amps. Ito yung na-discuss natin. So, panoorin nyo muna, ililink ko sa description para ma-check nyo, para meron na kayong idea or background sa i-discuss nating topic ngayon for ideal op-amps. Okay, kasi 'di ba, na-discuss natin doon sa introduction to op-amps na meron tayong non-ideal tsaka ideal op-amps. So, ang i-discuss natin ngayon and mostly sa lessons on op-amps is mga ideal op-amps. Okay, so 'di ba ang symbol natin for an op-amp is given by this one. So meron tayong dalawang inputs tsaka isang output. So yung naka-connect sa positive, we call this as the non-inverting input or pinangalanan natin siya as VP. Tapos yung naka-connect dito sa negative polarity is what we call as the inverting input. Okay? Na pinangalanan natin as VN. So, P for positive, N for negative. Tapos, yung difference between the VP terminal tsaka VN terminal, that will be the input, Vin. Okay? So, ang Vin natin, input dito sa voltage difference between the two terminals, input terminals ng op-amp, VP minus Vn. Right? Tapos meron tayong single output. Okay, we call it as VO. Actually, meron pa siya ditong VCC, positive tsaka negative. Positive VCC or power supply, negative VCC. Pero most of the time, kahit yung symbol na lang na triangle ang gagamitin natin with 2 inputs and 1 output. Okay, ngayon, kapag diniscuss natin yung ideal op-amps, meron tayong pwedeng gamiting mga constraint. Input and input voltage and input current constraint. Okay, 'di ba alam natin for ideal op-amp, na-discuss ko to sa introduction, yung kanyang input resistance is infinite. Yung kanyang output resistance is 0. 0 ohms, infinite ohms. Tapos yung kanyang gain, open loop gain is infinite. So applying this constraint or these properties for ideal op-amps, magkakaroon tayo ng input voltage constraint. Actually, na-discuss ko na to doon sa introduction. Ulitin lang natin. Input voltage constraint, that will be yung Vin natin should be equal to 0. Pero yung Vin kanina, 'di ba, that's equal to Vp minus Vn. Therefore, Vp minus Vn, since Vn is equal to 0,
Vp minus Vn is also equal to 0. Transpose nyo si negative Vn sa kanan, Vp is equal to Vn. So, ito yung input voltage constraint kapag ideal op-amp. Tatandaan nyo yan. Tapos, sa input current constraint. Okay. Yung IP is 0 and IN is 0. Kasi 'di ba dito sa terminal natin, dito sa terminal VP, may dadaloy diyan na current. Let's call IP. Tapos dito sa terminal VN, may dadaloy din na current. Let's call IN. Pero, ang value lang talaga nila kung ideal op-amp, 0. Yan. So, using this input current and input voltage constraints, mas magiging madali yung circuit analysis natin kapag ideal op-amps compared kung non-ideal op-amps. Kasi magkakaroon tayo ng specific values ng R-in, R-out, tsaka open loop gain. Okay, so ito yung tatandaan natin. Sige, para mas ma-illustrate natin itong concepts, mag-solve tayo ng sample problems. Mag-solve na tayo ng circuit. Op-amp circuit na merong ideal op-amps. Okay, for problem number 1, find VO over VS for the ideal op-amp circuit below. Determine VO and I when Vs is 2 volts. Okay, yan lang. Find VO over VS for the ideal op-amp circuit below. Determine VO and I. So, ito yung I. When Vs is 2 volts. So, itong VO over Vs, di ba yan yung voltage gain? Okay, find the ratio ng VO sa Vs. Ito yung output, ito yung input. Okay, so apply natin yung mga constraint equations, di ba?
So, pangalanan natin, etong node na yan, ito yung Vn, right? Kasi nakakonect, ito yung negative sign ng op-amps. So, nandito yung terminal Vn. Okay, tapos ito, yung positive sign ng op-amp, nandito yung terminal Vp. Tapos may dadaloy kang current dito, In, tsaka Ip. Yan. Sige. So, anong pwede nating gawing analysis? Try nating mag-nodal dito sa node Vn. Okay, mag-KCL tayo. So, KCL at Vn. So, summation of current entering equals summation of current leaving. So, assign tayo yung direction ng current. Ito meron na si I sa 20 kilo ohm. Tapos, itong 10 kilo ohm, sige, assign tayo pa ganyan, I1. So, mag-summation of current entering tayo sa Vn. We have isa lang. Si I1 lang, di ba? Papasok. Then, equal summation of current leaving. So, ilan yung nagli-leave? Dalawa. Si I, tsaka si In. I plus In. Tapos, i-represent natin itong mga currents in terms of the node voltage. So, dito sa I1, bale, itong node na to, di ba? Nakakonect siya direkta sa positive polarity ng Vs, and with respect to ground, therefore automatic this is Vs, positive Vs. So pag hinanap yung I1, higher potential minus lower potential divided by resistance. So pumasok sa Vs, higher potential, minus lumabas sa Vn, lower potential, divided by the resistance, 10 kilo ohm. So I1 is Vs minus Vn over 10K. So, Vs minus Vn over 10,000. Next, sa I naman, ganun din. Higher potential ni I pumasok sa Vn minus lower potential lumabas. Diba itong node na yan, nakakonect sa Vo. So, Vo yung node na to. Right? So, I is Vn minus Vo divided by the resistance 20 kilo ohm. So, Vn minus Vo divided by 20,000. Etong In, pwede natin i-apply yung constraint equation, di ba? Note, ideal op-amp, In is equal to Ip is equal to 0. So, therefore, itong In is equal to 0. Yan. Also, dito sa equation natin, di ba, yung Vn is equal to Vp. O, anong value ng Vp natin? Sa circuit, yung Vp, nakakonect siya sa ground, right? Nasa 0 volt. Therefore, since equal yung Vn kay Vp, Vn din natin should be 0 volt. Right? So, pwede niyong palitan ngayon dito. Vn is 0. So, magiging Vs minus 0 over 10,000 equals Vn. So, 0 din minus Vo over 20,000. Or wala na yung mga 0. Sige, cancel na rin natin tong 1,000. Bale, Vs over 10 is equal to negative Vo over 20. Ang hinahanap natin is yung ratio ng Vo over Vs, right? So, cross-multiply na lang tayo. Cross-multiply ko dito si 20. Cross-multiply ko dito si Vs sa baba.
Bale, magiging 20 over 10 is equal to negative VO over Vs. Yan. Kaso, alisan natin yung negative kasi positive VO over Vs yung nahanap. Multiply ko both sides by negative 1. Okay, so ito magiging negative 20 over 10, 2 equals, sa positive na yan, cancel mo na yung negative, magiging VO over Vs. So ito yung sagot sa ratio ng VO over Vs, negative 2. Next, yung next question is, determine VO and I when Vs is 2 volts. So, mahanap na natin yung VO. So, VO over Vs is equal to negative 2, di ba? So, cross-multiply nyo tong si Vs, bale VO is negative 2 Vs. But, sabi, ang Vs daw, ang value niya ay 2 volts. Vs is 2 volts. Therefore, ano si VO? Negative 2 times the Vs, which is 2 volts. So, VO is negative 4 volts. Next. Si I din, di ba? Determine I. Ito si I. So, si I kanina, ano yung formula natin? Ito, di ba? Vn minus VO, ito si I, Vn minus VO over 20,000. Pero yung Vn is 0, kaya naging negative VO over 20,000, right? So, I is negative VO over 20,000. So, since meron na tayong VO, yan, substitute na lang natin negative of VO, which is negative 4, divided by 20,000. Okay, so ilan yan? Negative of negative 4 divided by 20,000. Okay. 2 times 10 to the negative 4 amps, or in, okay, 200 micro. 200 microamps. 10 to the negative 6, di ba, micro? Okay. Sige, i-ano natin. I-simulate natin para ma-check natin kung tama. So, meron tayong voltage source, dalawang resistor, tsaka isang op-amp. Okay, itong op-amp natin, ideal to, pero pwede kayong mag-assign dito ng value. So, para, di ba ang ideal gain ng op-amp infinite, taasan natin, gawin natin yung pinakasagad, baliktad, na kaya nung simulator. Okay, 1 gig volt per volt. Para approximately infinite na yan. So, yung circuit natin, ito, sige. Assign ko yung value, 10K. Tapos, ito, 20K. Yan. Ito pala, yung input is 2 volts, no? Yan. Tapos, naka-ground lang to. Ayan, yan lang, di ba? Ayun. So, tama. Ang hinahanap natin yung output. Di ba, ito yung output. Output node, ito, negative 4.
negative 4. Tas yung current ay 200 micro. Ano yung nakuha? Ito yun yung current dito. Dito sa loop. 200 micro. Ito, tama. 200 micro. Okay, so na-simulate natin, na-verify natin yung sagot. Okay, next problem. Problem number 2. Okay, for problem number 2, find the closed loop gain VO over VS for the ideal op-amp circuit. Find IO and VO when VS is 1. Maganda ganito na lang. Okay. Find the closed loop gain VO over VS for the ideal op-amp circuit below. Find IO and VO when VS is 1 volt. Okay, so ganun ulit, hanapin natin yung gain. Ratio ng VO over VS. Okay. Find VO over VS. Yan. So, anong pwede natin gawin? Assign muna natin yung mga input terminals for the op-amp. Okay? So, 'di ba, nandito si kasi nasa positive polarity 'yan, VP, right? Tapos nandito yung VN. Okay? Tapos may dadaloy kang current dito, IP, dadaloy na current diyan, IN. So, anong pwede nating gawin? 'Di ba?
Etong VP, nakakonekta siya direkta sa VS. E di yan na yung value ng VP. Okay? With respect to ground. VP is equal to VS. Next. Etong IP, di ba? By ideal op amps. Ano na yung mga karakteristik? IP is 0, IN is 0, VP is equal to VN. So, mga 0 lang yan. Ito, IP is 0. Ito ring IN is 0. Right? So, ibig sabihin, etong loop na yan, okay, yung dadaloy na current dito kay 40 kilo ohm, dadaloy na current kay 5 kilo ohm, same na lang. Kasi wala ka ng current dito eh. 0. Diba pag 0 current, as if i-open mo na. Okay? Actually, pwede mo nang i-open. So, putol na to. Ibig sabihin, floating wires na lang yan. Right? Pero yung VN, ito pa rin yung node na yan. Okay? Equal pa rin to sa VN. Yung node na to. Right? Same connection. So, isang loop na lang yan na may single current na dadaloy. Okay? Kung anong dadaloy kay 40 kilo ohm, yun na rin dadaloy kay 5 kilo ohm. Kasi nga, wala ka naman ng current dito. Floating wires na lang yan. So, hindi na yan mahalaga. Okay? So, anong pwede natin gawin? Diba? Series circuit ito. Series circuit na meron tayong voltage across dito na VO. Yan. Tapos may mga series resistor, 40 kilo ohm, 5 kilo ohm. Etong VO, yan yung voltage across the load na 20 kilo ohm. Okay? Bale, pwede nating ma-relate yung VN dito kay VO using voltage divider. 'Di ba? Kasi yung total voltage para dito sa dalawang series resistor with respect to ground, VO. Makukuha mo ngayon yung VN using voltage divider. So, by voltage divider rule for short, or VDR for short, ano yung value ng VN? VN is, so yung kinoconsider nyong resistance, 5 kilo ohm, 5K over the sum, 5 plus 40. So, 5K plus 40K. Then, ano yung supplied current? Ano yung supplied voltage? Yung VO. Right? VO. So, magiging VN is 5K over 5K plus 40K, 45K VO. So, cancelin nyo na lang tong kilo or i-lowest term nyo yung 5 over 45. 1/9. Diba? 1/9 VO. So, ngayon, kailangan ma-relate natin tong VO kay VS. Magagamit natin tong equation na to kasi alam natin na yung VP is VS. And by voltage constraint equation, VP is equal to VN. Therefore, ano si VN? VS din, right? By transitive property. VN is also VS. So, pwede nyo ngayong i-plug in dito kay VN, VS equal to 1/9 VO. So, makasolve na natin yung hinahanap yung ratio ng VO to VS. Cross-multiply nyo dito si 9. Cross-multiply sa denominator si VS, pala magiging 9 is equal to VO over VS. So, ito yung sagot. VO is equal to VO over VS is equal to 9. Next.
Find IO and VO when VS is 1 volt. So si VO makukuha na natin kasi may voltage gain na tayo eh. 'Di ba? VO is equal to cross multiply nyo dito si VS kay 9, 9 times VS. So if VS is 1 volt, tama ba? 1 volt yung binigay. Tama, 1 volt. Ano yung VO? 9 times VS, 1. So, VO is 9 volts. Next, yung ano naman, IO. So, paano hanapin si IO? Si IO sa circuit, eto. 'Di ba? So, bababa yan, pag ganyan. Tapos, magba-branch out sa node na to, let's say node A, into paganyan, tsaka paganyan. 'Di ba? So, pangalanan natin to as I1, I2. So, pag nag-KCL tayo, KCL at node A, summation of current entering equals summation of current leaving. So, yung entering si IO, right? Equals summation of current leaving, itong dalawa, yung I1 tsaka I2. So, ibig sabihin yung IO is the sum ng dalawang current. Paano natin mahanap yung I1? Okay, so si I1, pag ganyan yung nasa natin direction, bale, higher potential, 'di ba? VO, node VO to eh. Minus lower potential, remember, series yan, yung 40 tsaka 40 kilo tsaka 5 kilo. O, dadaloy siya sa iisang path na yan papunta sa ground. Bale, 0 volt ito, so VO minus 0 over the total resistance. Okay, which is 40K plus 5K, 45K. So, VO over 45K yung I1. Tapos si I2, VO minus higher potential VO minus pababa ng ground, 0, divided by the resistance, 20K. Bale, VO over 20 na lang, 20K. Yan yung I2. VO over 20K. Yan. Meron na tayong value ng VO, 9 volts, di ba? So, bale, 9 over 45K plus 9 over 20K. Yan yung IO. So, input nyo sa CalQ. Nine over 45K plus 9 over 20K. Okay, 6.5 times 10 to the negative 4 amps or 650 micro. 650 microamps. Ayan yung sagot natin. Sige, simulate natin. So, meron tayong ito na yung 20K. Tapos, 5K. Baguhin ko to. 5K. Mali. 5K. Tapos, isa pa. 40K.
Tapos, ayan na pala, okay na to. Ito, babaguhin ko lang to 1 volt. Ayan. So, connect natin yung circuit dito, 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 ground. Ayan. Ayan. Ayun. So, ang ating VO, tama 'di ba? Nandito si VO sa node na 'yan. Ano yung nakuha nating VO? 9 volts. Yung node na to. 9 volts. Tapos, yung IO, ito yon, 'di ba? Yung hinahanap, IO. 650 micro, tama 'di ba? 650 microamp yung nakuha natin. Okay, so verified using simulator. Application na ginagamit natin sa simulation, every circuit app. Okay, problem number ano yan? 3? 2 pala, no? 2 pa lang. Sige. Next. Number 3. Obtain VO for each of the ideal of sa dalawa. Sa part A, gawin muna natin. Part B.
plus minus. Yan. Okay. Ang tawag dito, yung kanina sa simulator, every circuit app. Superposition na discuss ko na yon, panoorin nyo sa channel natin, YouTube Circuits 1 playlist. Marami na ako dong sample problems. Okay, so dito sa part A, obtain VO for each of the ideal op-amp circuit. So sa part A muna tayo. Ay, wala palang value nilagay, no? Lagyan natin ng value to. 1 milliamp. Yan. So, bale, ito yung terminal VN. Kasi negative, right? Ito yung terminal VP. Kasi positive. So, di ba? Yung VP natin is nakakonekta siya sa ground, di ba? Ibig sabihin, 0 volt. Okay? By ideal op-amp, Vn is equal to Vp, right? So, Vp is equal to Vn, pero yung Vp is 0, therefore, Vn niya na rin is 0. Okay? Yan. So, ito palang current dito, IN, tsaka IP, 0 din yan, right? 0, 0. Okay. Current constraint, voltage constraint for ideal op-amp. So, pwede tayong mag KCL dito sa node na yan. Right? KCL. So, summation of KCL at Vn, summation of current entering equals summation of current leaving. Okay, assign tayong direction dito sa 2 kilo ohm pag ganyan. I. Okay, so ano yung summation of current entering sa Vn? Ito lang, si 1 milliamp current source. 1 milliamp equals, ano yung dalawang leaving? Si IN tsaka si I. I plus IN. Pero itong IN is 0, di ba? So, I na lang. So, 1 milliamp is equal to I. Paano yung value ng I? Higher potential Vn minus lower potential VO. Di ba? Divided by the resistance, 2 kilo ohm. So, I is 0 minus VO over 2,000. Yan. Or 1 times 10 to the negative 3, kasi 0 minus VO negative VO divided by 2,000. Okay, so therefore, i-cross multiply nyo na lang dito si 2,000, bale 1 times 10 to the negative 3 times 2,000 is negative VO. So, 2. Kasi makakancel itong 10 to the negative 3 sa 10 cube. So, 2 is negative VO. Divide by negative 1. Negative 2 is VO. So, negative 2 volts yung VO. Sige, try natin i-simulate. Ang kailangan natin is current source.
current source. Ito sakto, 1 milliamp. Okay, 1 milliamp tsaka 2 kilo ohm. 2 kilo ohm. Palitan ko lang yung value nito. Gawin ko siyang 2 kilo. Yan. So, ito nakakonect to sa negative. Connect dito. VO. Tapos, naka-ground si BP. Yan. Yan lang, di ba? Ayun. So, yung VO, ito. Ito yung VO natin, di ba? Negative 2 volts, tama. Negative 2 volts. Okay, next. Sige. Verified sa simulation. Part B naman, ito naman yung circuit for part B. Okay, paano naman tong part B? Sige, identify natin yung mga terminals. Bale, ito yung nasa negative, VN. Ito yung nasa positive, VP. Okay, naka-ground yan. So, etong VP natin with respect to ground, nakakonekta siya direkta sa positive polarity ng 1 volt, right? E di yung VP agad natin is positive 1 volt, right? Tapos, by voltage constraint sa ideal op-amp, Vn is equal to Vp, but Vp is 1 volt, therefore, Vn is also 1 volt. Okay? Yan. So, paano ngayon natin nahanapin yung VO? Diba meron tayong dadaloy na current dito, IN, may dadaloy na current dito, IP. Pero, by ideal op-amp current constraint, IP is 0, IN is 0. So, open lang to. As if open, di ba? Okay. E di, 0 yung wala talagang dadaloy na current dito sa loop. 0. Kahit dito. Right? Ibig sabihin, wala ka na ring voltage dito. Right? O pwede ka ngayong mag KVL sa taas or sa baba. O pinakamadali, dito na lang sa pwede naman sa taas or sa baba. O pwede sa baba. O sige, sa baba para direkta na. Pag nag-KVL tayo dyan,
With respect sa ground, sige, pa ganyan. So, summation of voltage is 0 dito. So, ang inassign ko is pa counterclockwise. So, kung saang pumasok na polarity, yung current na inassign natin or yung direction ng loop, yun yung susundin natin. So, dito sa 1 volt, pumasok sa positive. Okay? So, 1, and then we have dito sa VO, positive sa minus VO equals 0. So therefore, ano yung magiging value natin ng VO is 1 volt. Okay. Problem number 2. 3 na pala to, no? Part A and Part B. Sige, isa pa. Let's have problem number 4. Find the gain VO over VS for the circuit below. Plus minus VS plus minus yan. So hanapin natin yung ratio gain or the voltage gain VO over VS. Yan. Sige, identify natin yung
terminals. So, ito positive. So, nandito yung VP. Ito negative. So, nandito yung VN. Okay? Which is connected direkta yung VN dito. So, VN na rin to. Right? So, may dadali kang current dito, IP. Dito, IN. Right? Pero by current constraint ng op-amp, ideal op-amp, IP is 0, IN is 0. So, mga 0 lang yan. Right? So, as if naka-open. May open part dyan. Kasi wala nang dadalay na current. Okay? Ibig sabihin, floating wires na lang to. Floating wires. Right? Pero yung VN, nandito pa rin yan. Okay? So, wala na tong gamit sa circuit. So, series na lang tong dalawa. Series na lang yung 10 kilo ohm tsaka 10 kilo ohm. Tapos, dito naman kay VP. So, kay VP, nakakonekta siya direkta kay VS. Since wala naman dadaloy na current dito, kasi open dito sa part na to, gawa ng IP is 0, wala ka ng voltage across the 20 kilo ohm, right? Kasi yung I na to is 0. Okay? So, useless na tong 20 kilo ohm na yan. Automatic, yung VP mo is equal to VS. So, therefore, VP is equal to VS. Pero by voltage constraint equation, sa ideal op-amps, di ba, VN is equal to VP. So, since VP is equal to VS and VN is equal to VP, VN is also equal to VS. So, paano ngayon natin marerelate yung VS kay VO? Gamitin natin tong circuit, itong series resistor na to, na ang supplied voltage sa kanila, voltage across them is VO, yung VO mismo. Bale, dahil series, yung dalawang resistor na 10 kilo ohm, tas may voltage across them na VO, pwede tayong mag voltage divider rule or VDR for short. So, bale, kung hanapin natin tong voltage across the 10 kilo ohm sa baba, yan yung VN with respect to ground. VN is resistance 10K over sum 10K plus 10K then times yung VO. Yan. So, 10K over 10K plus 10K, 10K over 20K VO. Canceling nyo na itong kilo. Bale, 10 over 20, 1/2 VO. VN ito, VN. Ang kailangan natin is VO over VS, right? Pero, yung VN dito, equal siya sa VS. So, pwede mong i-substitute. VS is equal to 1/2 VO. Ayan. Cross-multiply na lang natin si 2. Cross-multiply si VS sa baba. Bale, magiging 2 is equal
to VO over VS. So, ang sagot, ratio ng VO to VS is 2. So, ibig sabihin, pag nag-input ka dito, let's say mag-input tayo ng 5 volts. Ano yung magiging VO natin? Cross multiply si VS to VS. So, VO is 2 times. Kung 5 volts yung VS na inassign, 10 volts. Sige, check natin kung magtatali sa simulation. Nangyari. So, may 20 kilo ohm connected dito. Ayaw niya restart na nga lang natin. So, meron tayong 20 kilo ohm. Ito, gamitin natin gain yung pinakamalaki. Para as if infinite siya. Tapos, dalawang 10K. Yan. Tapos, yung ginamit ko kaninang source, 5 volts. Connected dyan. Connected dyan. Ayaw niya kumonek. Tapos, connected dito. Connected dyan. Ground. Ito, connected dyan. Yan. Tapos, nandito yung output. Sige, run natin. Okay, ano expected natin kanina? Nung nag-input ako dito ng 5 volts, kasi nga yung gain natin is 2, dapat magta times 2 yung 5 volts. So, 10 volts. Okay, yung output nandito siya. Dito sa node with respect to ground. So, dapat 10 volts. Ayun, tama. 10 volts. Kasi nga, ang magiging gain, laging 2. Ta-times 2 nyo yung input.
Okay, ang app na ginagamit natin dito sa simulation, Every Circuit. Okay, Every Circuit app. Yan, para ma-verify nyo yung mga sinosolve nyong circuit, maganda, gamit kayo ng mga simulator para ma-verify nyo yung manual computation sa simulation. Para sure kayo na tama yung sagot nyo. Sulit. Yes, sulit yan, Skimitar. Kasi student kayo, kailangan resourceful din kayo. Useful to kapag may circuit kayong subject. Electric tsaka electronic circuit. Okay, para na-verify nyo yung mga solution. So, nakasolve tayo ngayon ng 4 problems pa lang. Sige, tuloy na lang natin to next time. Mag-part 2 pa tayo. For the same topic, ideal operational amplifiers. So, abangan nyo yung part 2. Follow nyo lang ako dito sa ating account para manonotify pag may video tutorials tayo next time. And subscribe din kayo sa ating YouTube channel, Engineered Math. So, lilink ko na lang sa description yung mga past video tutorials natin, pati yung pinaka-playlist ng Circuits 1. This is Circuits, para mapanood nyo lahat ng mga lessons for Circuits 1 from the first topic up to the last, para meron kayong video tutorial playlist guides from our YouTube channel sa buong subject nyo na Circuits 1. So, good luck sa mga nagtitake ng Circuits 1. Aral lang mabuti. Solve lang ng maraming problems. Kayang-kaya nyo yan. And panoorin nyo lahat ng mga video tutorials ko sa YouTube. Ang app na ginamit ko is Every Circuit app kanina, guys. Sige, good luck and God bless everyone. Bye-bye!